nasabi ko nasa 19 company pa ako, encounter kami dito sa bandang Patikol. Dahil sa sobra na ng dami ng kalaban, siya ay nawalan na ng sarili. Nagmarcha na siya. Kabats ko yun eh. Si Pepsi pa kami noon. Kaya nagmarcha na siya eh. Tapos pasigaw-sigaw na siya. So ang ginawa ko noon, tinakbo ko siya. Denive ko siya eh. Parang action lang na, action movie lang na nangyari. Pero totoo talaga. Hindi ito biro. Denive ko siya hanggang sa pinilit ko siya na hinila. Ibinalik ko doon sa tropa namin. Pwede mo ba kwento din ba na medyo nawalan yung inventor niya? Nagkaganon noon si PFC dahil sa siguro nagkaroon siya ng problema. Si lahat man tayo merong problema na tinatamasa. Hindi niya nakayanan. O talagang gusto siyang pauwiin ng pamilya niya para ma-settle niya yung problema. Kaya lang nagkataon na nandun sa gitna ng away na yun o pagkakataon. Kaya hindi niya nakayanan. Kaya nagkaganon siya. Hindi ka ba nag-isip na magiging risky rin yung buhay mo nung tinakbo? Dahil sa isip ko talaga noon talagang focus ko talaga na nandito na tayo eh. Wala na tayong magawa. Nandiyan na yan. Kailangan humarap tayo. Isa lang yung magiging kapalaran mo dyan eh. Isa lang din yung isang motto ko sa buhay eh. Yung kung hindi ka makipag-away, mamatay ka. Makipag-away ka man o hindi, isa lang din ang pupuntahan mo eh. So, nandyan yan, harapin na lang kung ano yung nandyan at kailangan din ng nasa taas. So, ano yung the best plan pagka mga ganyan na mga mayroong operation? Siguro yung pinaka-the best dyan, kailangan number 1 talaga, huwag ka hihiwalay doon sa kanya, sa taas. Magdasal, maging presence of mind, huwag kalimutan parati yung kung ano yung pinagdaanan na natin o pinagdaanan mo bawat encounter. Doon tayo natututo eh, yung pinagdaanan. Yung itinuro ng sinauna pa sa atin na ranger hanggang sa ganito na kinatatayon. Siguro nagpapasalamat ako sa kanila dahil binuo nila itong pamilya na to at itong pangarap ko na to nasa akin. Hindi ko rin marating itong rangko ko na ito. Nandito pa rin ako sa serbisyo na to kung hindi dahil sa kanila. Nung nakita mo yung kabats mo na gano'n na nawalan na ng tamang pag-iisip, ano yung pumasok sa isip? Bakit? Inisip ko talaga noon yung ganyan. Ito, classmate ko to, kabats ko ito, kapatid ko ito, kapamilya ko ito. Nandun lahat, naghalo-halo. Kaya hindi ako nagdalawang isip kahit pa na nagsasalubungan yung bala na yan. Gusto ko lang siya na i-save. Dahil kapamilya ko siya. Pero nung masave mo siya, anong nangyari? Na-save ko na siya. Itinulak pa niya ako. Gusto talaga niya yung maglakad-lakad pa rin pero hindi ko talaga siya binitawan. Inilak ko yung dalawang braso niya
Kahit na nakadapa na kaming dalawa, pilit ko pa rin siyang hinihila. Hanggang sa tinulungan din ako ng kasama namin, pabalik doon sa cover namin na pinaka-safe talaga. So, sa madalit salita, wala nang nangyari sa dalawa. Siguro hindi naman natin sabihin na kung pangyayari na yon ay magiging katapusan o swerte. Dahil sa ika nga sabi ko, bago lumakad talaga magdasal, bawat minuto, bawat oras, huwag natin talaga siyang kalimutan. Kahit ano man yung mangyari, kahit gano'n yung nangyari, yung pagkakataon na yon, magdasal talaga. So, pagkatapos ng operation na yun, anong nangyari? Pagkatapos na yun, operation na yon, inabot kami ng maghapon. Sa awa ng Diyos, safe kami lahat noon. So, sa kalaban naman yung nangyari. Kasi ang position kasi noon, nasa low ground yung tropa kami. Tapos ang kalaban nasa taas May kasama kami noon na dalawang simba noon Nung na-clear na namin kasi tinusok namin ng tinusok Hanggang sa natapos na ng mga 6 PM na yun halos maggabi na. So, marami kami nakita doon, maraming dugo doon. Napakaluwang talaga yung pinosisyonan nila. Maraming nadali sa kanila. That time din, ano yun na yung ano pala, ano na yung position mo that time? Position ko noon that time, ako yung lead scout. Lead scout parati ako noon. So, pwede mo bang Mag-undergo ng Scout Ranger course. Simula bata ko talagang gusto ko na yung maging isang sundalo at nakuha ko yung pinaka-asam ko na maging isang ranger na lubusan. So, class kami ng 138, wala kaming sariling o naging classmate namin na opisyal. Puros kami NCOs. Ang pinaka O1 namin ay corporal. So nangyari pa doon, ang pangalawa na pinakasinya sa kanya si Corporal Dalar. So, pero that time hindi siya pinalad na nag-graduate dahil sa napasaya talaga yung puro NCOs yung nagdala sa class namin. So, dahil kami yung buong NCO kasi, yan yung buhay ng isang samahan. So, hindi mabubuo yung isang grupo na yan kung puro lang official o puro lang din. Yan lang natin na sa pamilya ay nandyan lang yung tatay, kumbaga. Kailangan pa rin yung anak. So, yung class na yan, yung treat na yan, napaka-memorable para sa akin. Kasi sabi ko nga, simula bata ko, talagang yan ang nais ko na. So, nung 138 kami, saka 137 yung kasabihan namin, dalawang class yun. Napakasaya. Kasi sa Ranger, wala ka nang ibang hanapin na pamilya mo. Kasi nandyan yung napakasaya na buhay. Mapunta ka man sa ibang unit, babalik ka pa rin sa Ranger. Ano yan noon kumbaga, pagandahan ng
training nun eh. Yan yung pa na pinaka-memorable, dalawang class ang karoon na ng training o makuha mo yung class niyan o yung ranger talaga ng lubusan. Pagkatapos namin na-graduate noon, dispatch kami kagad. Binuo namin yung 19 company. So yung 19 company, first assignment ko noon, kami sa Basilan, yung kasagsagan na ng operation noon. So halos yung 19 company, yun nga yung binuo ng puro listed lahat. So ang 19 company ay napaka memorable sa buong AP. Kasi nagdala ng 19 company ay enlisted lahat. Si kami sa operation, para nakukuha namin yung bawat galaw, yung usapan, biruan na kahit na may operation, encounter ganyan, pagkatapos encounter, nandyan pa rin. Hindi mawawala yung samahan talaga. Magkasamahan na ng loob, wala pa rin. Baliwala lang. Yan yung buhay ng ranger talaga. Siguro, sabihin natin na ang bawat isa ay hindi mo siya kilala, hindi kayo magkakilalan. Pero pag nandito ka sa pamilya ito, dito talaga mabubuo. Yung nandun kami, kasalukuyan na yan noon kasi yung 10 company na noon, naberan na noon. So, kami yung first front noon, 19 company parati ang front. Hanggang yung kumpanya lang ay magiging bilang na lang namin noon yung 19 company 15 na lang. Dahil marami na talaga yung hindi naman yung sabihin natin na nawala o na ano lang yung mga natamaan, na wounded, mga ganyan. So yun yung isa rin na hindi rin malilimutan. Mga nakakatasan mo din na yung encounter na talagang yung pagbahan talaga, mga naranasan hindi mo makalimutan doon. Hindi natin makalimutan yung 3 days, araw-gabi, umuulan, o kahit na wala ng tubig na dala, tuloy pa rin yung encounter. Umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi, tuloy pa rin yung encounter na yan dahil sa sobrang dami ng ban. So, umabot kami na bilang ng araw. Pagkatapos noon, pagbaba lang konti, balik kami noon sa Calvario Peak. Doon yung unang batalyon kasi ng 1st Scout Ranger, 1st Battalion noon eh. Doon kami sa taas. So ano yung pakiramdam mo yun na yung pangkain, walang tubig na habang nagpuputo? Pakiramdam ko noon ay baliwala eh. Dahil inisip ko noon, pamilya ko to eh. Ang buhay na dito sa Ranger napakasaya talaga. Kahit na nahirapan ka sa training, nandyan yan, dala mo yan eh. Sa training hanggang sa mapunta ka ng company, mapunta ka na ng unit mo sa loob ng regiment. Dala mo rin yung tinuro ng NCO,
maging official man na ranger, tinuro, magamit din lahat yun doon sa operation. Paano mo motivate yung sarili mo pagka ganyan naranasan? Kailangan lang yung mag-present of mind ka, mag-isip kung ano yung dapat gawin. Kailangan mo bang sabihin na ganito Bads. Kailangan ganito Bads. Magtugma sa gitna kung ano yung mapagkasunduan ng bawat isa o yung suggest ko sa kanya ay maganda para sa kanya at yun yung dapat na gawin. So, sa tingin mo, ano yung mga the best na gagawin ng isang NCO dun sa mga yung mga nasa mga tauhan? Siguro yung the best siguro, hindi natin sabihin na siguro kasi pag siguro, ano lang yun eh. Ang pinaka-the best yung ituro sa kanila yung tamang training, yung tamang galaw, yung tamang presence of mind para sa actual ay gamit na gamit nila. Hindi sila mawawala. Hindi natin kailangan to ituro yung properly dito. Sa isang bilang NCO, kailangan yung sumusunod ay itutuwid na natin hanggang sila ay pag malalaki na. So, paano mo ipapakita sa junior mo yung magiging decision? Dating sa mga ganyan na decision, kailangan maging isang model ka eh. Kailangan yung hindi maganda, hindi mo dapat pinapakita sa kanila. Ikaw nga yung model eh. Tuturo natin sa kanila, ba, ganito yan. Yun yung dapat na gawin natin nito para hindi tayo mawala sa landas. Yung tamang pag-ayos kung tingnan mo na lang pag mag-uniforme siya o mag-uniforme ako, yung tipong kagalang-galang ako para yung isang junior ko ay tutularan niya ako. Hindi yung naka-uniforme ka nga kahit pa na bigotihan ka dyan dahil authorized tayo ranger. Kailangan naman yung kung may bigote ka man na mahaba, yung kanais-nais tignan sa mukha. Paano mo i-handle yung kasama mo pagka yung nasa gitna ng bakbakan tapos ayaw nang sumunod siya? Kailangan i-handle natin siya. Puntahan mo siya. Turuan mo siya maayos. Lahanan mo siya na itong kinalalayan niya ngayon ay hindi na biro. Kailangan sabihan, kumbaga, gisingin natin. O kailangan natin, dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang aalis. Kung ano yung ginagawa ko, nandiyan ka lang sa tabi ko. Halimbawa, medyo nawawalan na siya ng control sa sarili niya. Ano yung the best na gawin? Gaya ng